Charig, 1-8. Sobrang excited ko. So, let's go. Okay guys, so I just got here at Tan Son Nhat International Airport here in Ho Chi Minh City, Vietnam. Kakalabas ko lang ng immigration. I wouldn't say na mabilis. Medyo mabagal. Well, it took me around like 45 minutes para pumila. Thank you. Dito na ako ngayon. Feeling is medyo excited ako. Kailangan maghanap ng money changer. Medyo wala akong idea sa money ng Vietnam. Dong Vietnam dollars ata yung tawag sa kanila. But okay. Currency exchange. So let's try. Pagpalit na ako, hindi na ako nag-check kung magkano yung rate. Kasi $100 na naman. Tsaka hindi ko na binila. Kasi wala pa akong idea. Hindi pa ako nakapag-research kung magkano yung money dito. Pero yeah, I'm here na sa outside ng airport. I'm just gonna book my Grab. Let's see kung paano yung transaction dito sa Vietnam. Okay. So, pabalik na ako ng hotel. Conjuring ang atake. Tapos may lalabas. Charing! Okay guys, so I just got back here at my hotel. So kakatapos lang na massage ko. Grabe, hindi ko na kayo nasama kanina. And my first impression dito sa room or sa hotel ko was like, sobrang laki. Anong gagawin ko dito mag-isa? Parang mali ata yun na buko na room, diba? So, bibigyan ko kayo ng tour dito sa bahay. Dito sa bahay talaga. Kasi para talaga siya bahay. Isang condo na siya sa Pinas. Nandito yung bed. So, pupunta ka muna, maglalakbay ka muna ng mga 750 meters. Charing, doon siya kalayo. Meron kang sala. Ito, meron kang walk-in closet dito. In fairness sa details ng room na to, have your toilet at saka kasama na rin yung bathroom. Ay, yung underwear ko, sorry guys. Meron kang mirror dito. Guys, not bad, right? So, I think nabook ko lang to around 3,000 pesos per night. Grabe. Ganito nakalaki, pwede na yung buong pamilya. At saka hindi sila mahigpit sa check-in. Wala silang paki kung ilan kayo mag-check-in dito, di ba? Yung view nyo. Tapos na massage ko today. So tomorrow siguro magpapaayos ako ng mukha, papa-facial, papalinis ng kuko, and then papa-haircut na rin ako siguro. And maghahanap ako ng sangkatutak na coffee shops dito. Tingnan muna ako to, order ako ng food sa Grab kasi sobrang mura ng food at saka Grab dito guys. I'm telling you. I'll see you guys tomorrow. This one? The best one? Cafe Kimui. Okay, I'll get one please. Ice latte. I'll take the vanilla. Yeah, for you. Okay. Ang laki ng coffee shop na to. Grabe. So far, ako pala mag-isa dito. In fairness, ang laki ng coffee shop. Mas feel ko sa baba kasi ako lang mag-isa. Medyo nahiya ako mag-vlog. First time natin itatry yung Vietnamese coffee. Grabe, hindi kami nagkaintindihan nung guy. So sabi ko, latte ba to or what? So sabi niya, yes, latte. Dalawa yung binigay niya sa akin. Let's see. Medyo tagal is real sa language barrier dito Pero mababait yung mga tao in fairness. As in, approachable lahat. Halos nakikita ko. Ooh. Ang lakas Sarap. Ang tapang. In fairness, may yung kape na matapang na mapakla. Pero hindi siya yung mapakla na nakakainis. Medyo maasim-asim na siya. Alam mo, parang sumusobra na yung coffee. Pero ito yung tamang sobra lang. Ano yun, ang gulo. Pero hindi siya yung nakakainis na asim. In fairness, masarap. Okay. Ito siguro 9 out of 10. Yun ko lang natikman yung gantong coffee na matapang pero masarap. Let's try their latte without sugar naman to. Parang mas bet ko to. Yung latte nila hindi ganun kalakas. Or dahil nauna ko nang inumin itong malakas kaya ano. Thank you.
So, nandito ako sa katabi lang niya mismo. Try ko yung mani and pedi nila at saka food spa. Fairness, ang mura lahat dito. Nakakaloka. Yung setup natin, guys. So, mag-start na siya ngayon. Okay, I just finished my food spa. Grabe. Grabe, ang tagal ng food spa pero ang saya. Nandito pa rin ako ngayon sa tapat na ito. Ito yung street. So, mababait sila dito. Grabe. Parang uulan na dito, guys. Uso dito yung angkas or yung bike sa kanila. Para nasa Pinas ka lang din. Maghahanap tayo ng eyelash lift today. Hi. For eyelash? Oh! Are you okay? I'm okay. Okay. Just the natural one, just like that. Okay. Okay. Before. Okay. So, kakatapos lang ng eyelashes ko, I'm really, really happy kasi ang ganda nung pagkaka-lift. Nandito pa rin ako ngayon sa area. Okay, let's explore the town muna. The town? May mga eksena dito. So, may mga shopping center at saka mga food stalls. So, hindi pa ako kumakain. So, hanap muna tayo ng mga kakainin dito. Isa siyang mahabang kanto. Life update, guys, hindi pa ako nakakahanap ng kainan. So, isang araw na ako hindi kumakain. Medyo malakas yung ulan. So, nag-try muna ako dito sa may Pong Cafe nila. So, tambay lang muna tayo. Food ko. Ito yung akala ko na parang pad thai. So, tingnan natin. Gutom na talaga ako. Tingnan natin yung milk tea nila. I mean, lasang tea talaga siya. Lang siyang pika-pika pa na. Akala ko sa picture, pad thai or para noodle siya. Yung space niya, guys, para ka lang nasa tabi-tabi. Hindi mo akalain na may Michelin restaurant dito. Ito yung menu nila dito. So, yeah. I'll get one this. Na parang 20 minutes daw yung waiting time nila. Pero, hindi naman parang 10 minutes nung dumating na yung food. Masyadong fried rice. Itong malaki na to. Parang empanada ata ito. Parang empanada. Okay guys, so today is our third and last day here in Vietnam. Medyo nalulungkot ako bitin, pero siguro babalik na lang ako soon. Ang dami palang pwedeng talagang gawin dito sa Vietnam. So, today, yung sa itinerary ko is puro gala and explore the town. It's 11 a.m. Magko-coffee shop muna tayo. Isa sa mga nakita kong coffee shops from David Gizon. So, alam niyo naman siya lagi yung peg ko sa mga coffee shops na to. Hopefully, marami tayong magawa talaga today and I'll see you guys later. So, nandito na tayo sa area kung saan ang daming pwedeng ganap dito. Next time na babalik tayo ng Vietnam, feeling ko dito na lang tayo banda mag-stay. Kasi medyo malayo-layo pala yung na-book nating hotel. Pero lesson learned. Lagi naman ganun pag first time. So, ito yung coffee shop, guys. So, papasok lang dito. Yung view pagpasok pa lang, in fairness. Maganda nga siya. Very aesthetic siya sa labas. So, let's explore this place. Ganda siya in fairness, ha. Oh, aakyat pala siya sa taas. Hi, hello po. Sa taas? Yes, for one please. Okay. Fairness, atake. Okay. Video? Okay. Okay. Tourism. Necessary with shop, like coffee machine, or second is filter, puro. Oh. Yeah, like that.
more lighter than a shot and taste like a tea. More strong. Oh, okay. Make it like latte. So the shot is Ah, here. ganun No, na, it's just the yeah. shot only. Yeah. Okay. Uh-huh. What if you haven't had I'll go it? for the cinnamon, please. Okay. Thank you so much. Actually, gusto ko din matry yung sinasabi nila na pure shot. Hindi ko pa napupuntahan yung journey ko na yun. So, parang ko talaga kaya yung espresso. So, yun lang. So, try natin yung oat latte nila. Okay. You need some help? It's okay. No, thank you so much. Okay, thank you. Ang nice ni ate. Sabi niya gusto ko daw naman ng help para mag-vlog. Thank you. Happy enjoy. Hopefully. Thank you. Ooh. Okay naman siya, guys. Buti nagpalit ako ng oat milk. Grabe, nalakas sa mga coffee dito sa Vietnam, in fairness. Nakakaloka yung paglagay ng mga cards dito. Parang nagtatarot. Nakakaloka, parang huhulaan nila yung future. Parang previously, parang feeling ko gusto kong magtanggal ng sugar kasi parang patanda na tayo. Siyempre, kailangan natin magbawas ng sugar. Pero, guys, hindi ko talaga kaya tanggal ng sugar. As in, ang pangit ng lasang pakla pa rin. So, hindi ko maintindihan yung mga tao nagsasabi na tapos na ako sa sugar era ko or yung mga matatanda na grabe, sobrang lala nilang hindi magkape pero hindi sila nag-sugar. Hindi ko pa rin kaya, guys. In fairness, ang sarap ng cinnamon nila. So far, I'm good. I like the coffee though. It's really strong and then the taste of it. Yeah. 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 Where are you from? I'm from the Philippines. Card please. Yeah. So, magbabayad na tayo. Okay. It's walking this time. Okay. I wanna explore the place. Yeah. Where are you going? I'm going to the cathedral first. It's here, right? Go straight. Uh-huh. You have to take a U-turn. Oh, okay. Would have the whole day to explore the city. Thank you so much. Na tayo sa Pink Cathedral nila dito. Wala lang, natatawa ako kasi ito yung pinaka-the best feeling kapag nagte-travel sa bagong city. Parang yung kilig nandun lagi, parang tanga kang tumatawa, lalo na mag-isa ka kasi wala kang makausap. So, ang dami mo nakikita, na-appreciate mo lahat ng mga nasa paligid mo. Yun yung pinaka-best part na mag-travel mag-isa. Grabe na miss ko to. First solo travel ko this year. Wala lang, parang nakikita ko yung mga tao dito. Kanya-kanya lang sila ng life. Nasa gilid-gilid lang, nakatambay. Wala silang pake sa mga tao. Hindi mo sila kakilala, hindi ka nila kakilala. So, kiber, di ba? Hanapin na natin yung Pink Cathedral. Parang feeling ko ito na ata yun. Nakakalungkot. Ginagawa yung church. Ito yung tsura niya ngayon. Medyo hindi tayo lucky sa part na yun So, ma-explore lang tayo ng ibang place. Gawa siya under renovation. Meron siyang view ng konti. Ayun siya sa gilid. Papasok na tayo dito sa post office. Okay. Ito yung famous view na nakikita natin sa Instagram. So, ayan siya kapag nasa video. Mga stores na lilibutin dito. Oops, sorry. Oh. Check natin kung ano to. Ito yung view niya dito. Hindi ko kalala yung lalaki sa likod ko kung sino siya. Dito yung parang bibili ka ng postcard ata tapos susulatin mo siya. And ang bobo ko sa mga history. As in, pag nagka-travel ako, parang ako nagre-research. Doon ko lang malalaman yung mga bagay-bagay kapag nakita ko na siya. So, next. Kaya na to. Okay na to, guys. Lagi mabilisan yung mga itinerary. Pag nakita na ng ilang segundo yung mga tourist attractions, tara na. Ganun lang atake ko. Tapos mamaya, paganda na naman, kaartihan na naman, papamassage, matutulog na naman. Yun lang yung mga trip natin. Pero, store, kami. Ito yung buong area. Dami mga bookstores. Malamang kaya nga book street, diba? Parang pang. Wala naman mga ihaw yung ibebenta nila dito, bookstore. Kung alam ko saan nanggaling yun. Ito yung famous, famous spot dito. Kung saan ka pwede mag-picture kasi nasa likod mo yung church. Explore natin yung nakita ko sa mga YouTube vloggers and sa mga TikTok, yung The Playground. Ito siya. Maraming shoppingan dito ng mga local.
Okay guys, so we are now here at the famous apartment cafe here in Vietnam. Lakad ko lang siya from the cathedral. So far okay naman since nag-explore pero medyo mainit. Ako sa inyo, kung pupunta kayo dito next time galing doon, mag-angkas na kayo para ma-enjoy nyo din yung angkas at saka hindi masyadong mahagard sa paglalakad. So, andito na tayo. Let's explore the place. Pumunta na tayo sa loob kasi hindi pa tayo kumakain. Feeling ko naman maraming choices sa loob. Ito, napakasarap. Ito, hindi ko alam kung ano to. Parang rice to ata. And then, may pork siya na shredded. Yung sasawsaw mo siya. Usually, hindi ako mahilig magsawsaw. Pero, ito guys, ang sarap in fairness. Fairness na sarap. Kuha muna ako ng energy. Rice roll siya. Tapos, may pork and shrimp shredded. At saka pho. Okay naman so far. I-enjoy ko yung food. Masarap. Ayun, so last day ko na dito sa Vietnam. Siyempre hindi ako papahuli, magpapamassage ako. Ngayon, may head massage. Yung nakikita natin sa TikTok, itatry natin. Okay, life update. Nakapagpalit na tayo. Ang comfy, in fairness. So yeah guys, nandito ako ngayon sa Little Hanoi. Nakita ko sa TikTok na it's one of the best coffee shops here in Vietnam. So hindi pa tayo nakaka-try ng egg coffee nila. So ngayon itatry na natin. Wow, so fast. Thank you. Ito yung ano nila, coffee nila. Bilis lang guys. Ako nakapagpalit ng damit. Hindi na rin ako nakapag-update sa inyo kanina after ng massage ko kasi sobrang sarap talaga. As in, tuwan-tuwa ako dun sa nag-massage sa akin. Grabe. Alam mo yung gusto ko matulog, nakakatulog na ako, pero gusto kong ma-enjoy yung massage kasi baka hindi ko siya maalala. Okay, nag-order lang tayo ng iced coffee nila. And then waiting tayo dun sa pesto chicken toast. Kailangan ba minahalo? Sarap. Ayun, mas masarap siya. Nahalo talaga siguro siya, guys. Naging na rin tayo ng egg coffee ng Vietnam. Nakakaloka, may pinasukan akong lugar na parang kapareho nung puntahan ko. As in, nasa loob na ako ng bahay. Tapos parang vintage din kasi yun. Pagkita ko sa loob, bahay pala talaga siya. Buti hindi ako na-trespassing din, guys. Magpapahinga na ako, mag-skincare lang ng konti kasi maaga pa tayo later. Baka mag-power nap na lang ako. So, I'll see you guys later. Dito na tayo sa airport and it's 4:30 a.m. Medyo marami-raming tao ngayon. So 7 a.m. yung flight natin. Hindi ko alam kung gaano katagal yung immigration. So first time natin malalaman natin to. Ngayon, tara na, pasok na tayo. Hindi na tayo lahat-lahat. Waiting na lang tayo. So hanapin na natin yung gate natin para makapag-relax. Yes, nandito na tayo sa Singapore. My gosh, antok na antok ako, grabe. Thank you guys for watching.